Dakuin naman natin mga bossing si dating Pangulong Duterte. Kasi merong ine-ebas yung kanyang lawyer dito na si Kopman. Ano pa nga ba ang expect natin sa isang lawyer? Bibigyan ng pag-asa yung kanyang mga ipinagtatanggol. Sabi ni Kopman, Nicholas Kopman, natatawa. Pag naaalala ko yung lawyer ni dating Pangulong Duterte, natatawa ho ako eh. Bakit mga kababayan? Biruin mo, merong isang author na sinulatan po yung mga DDS. Hindi ito yung author na isa. Sinulatan po ng mga DDS. Malamang ang sinabi, Mr. Kopman, thank you for protecting our President President Rodrigo Rua Duterte. Mga kababayan, alam naman ho natin na ang mga lawyer po, kahit alam nila, sa tingin ko, na tagilid yung kanilang kliyente, palalakasin pa din po ang loob, mga bossing. No? Palalakasin pa po ang loob. At ang nakikita ko, narinig ko na ipambabanat nila Kopman dito, mga kababayan, is, ayun daw, wala daw jurisdiction ang ICC. Di ba, nung umpisa pa lang, yan na ang ipinaglalaban nila Roque. So parang kinopya niya lang din ho, mga bossing. Kung yun, kung yun yung ididepensa nila. At saka pangit na depensa ho yun, mga kababayan. Although, sabihin natin, na ipanalo nila na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Pero yung katanungan ng sambayan ng Pilipino, yung inirereklamo nung mga nabiktima, di umano, nasagot ba? Hindi. No? Mananatiling questionable. Nanalo sila, naiuwi ang dating Pangulo sa Pilipinas sa kadahilanan nung walang jurisdiction ang ICC. Pero yung talagang masagot kung guilty ba o hindi guilty ang dating Pangulo, wala. So kaya nasasabi ko, pangit na dahilan kung sakaling maipanalo nila yan para maiuwi ang dating Pangulong Duterte, mga bossing. Ang maganda at nakaka-proud at mas okay para sa dating Pangulong Duterte, mga kababayan, yung masasabi mo, acquitted ako kasi naipaliwanag naming lahat. Makakauwi ako ng Pilipinas kasi panalo kami sa kaso at naipaliwanag namin lahat. At sabi nung West o nung judge doon sa ICC, Mr. Duterte o Mr. Duterte is acquitted. Yun ang magandang pag-uwi sa Pilipinas. Hindi yung, wala kasi walang jurisdiction. Di ba? So malabo na pumayag ang sambayan ng Pilipino na matayo yung gusto ni dating Pangulong Duterte na na tawag dito, rebulto. Kasi may mga tanong na maiiwan ho. Pero ako nakikita ko dito, mga kababayan, tagal na din ho akong may lawyer, matagal na din ho akong nakikipag-ugnayan sa mga lawyer, no? Yung iba dyan, mga bossing, kahit alam nila natalo yung kaso, kahit alam nila malabong ipanalo yung kaso, ay sige lang ho yan, no? Meron pa nga pong mga lawyer sa Pilipinas, mga kababayan. Nagtataka ho ako kapag nahawakan na nila yung kliyente, mga nagtatago na yung kliyente. kayo dyan sa comment section, nakikita ko binabasa ko yung comment section. Ayoko lang bumanggit para po fair sa lahat, mga kababayan. Ulitin ko, pagpaumanin niyo po kung hindi ako makapag-shoutout sa inyo dyan dahil rush po tayo, no? Meron po tayong pupuntahan na kahit papaano para makapag-unwind naman po si Mark Ramos. Sino yung mga lawyer na alam nyong tatanggapin na dahil pera-pera lang ho? Pera yan kada attend yan. Hindi ko sinasabing si Kopman to pero yung mga lawyer ho, mga kababayan, kada attend yan, magkano? Sa Pilipinas, mababa na yata. 5,000! Yun na ho yata yung pinakamababa dyan ngayon na ano tawag doon? Na fee? Yung pagpunta fee. Diba? Tagalog na Tagalog. Simula pa lang po, mga kababayan,
May acceptance fee na ho yan. Di ba? Kaya talagang kahit anong mangyari, kahit na anong kalagayan, kahit na anong sitwasyon ng dating Pangulong Duterte, ipaglalaban ko to. Hanggang umuusad, mukhang eto pong si Kopman ang pinakamahal o isa sa pinakamahal na lawyer, attorney, mga bossing. At panigurado ko, kaya nila kinuha ito kasi meron na itong naging kliyente na naipauwi niya o naipanalo niya. Kaya siguro doon sila bumabase, mga kababayan. Pero ilan po? 43, 46 counts, mga bossing. Yung kinu-question ni Inday Sara Duterte, bakit daw gaganon lang, kaunti lang, para masabi na crimes against humanity. Ang tanong nga po sa kanila ngayon, ilan ba ang kailangan patayin para masabi na krimen against humanity yung nagawa ng dating Pangulong Duterte? Di ho ba? Pero ito, ang para ho sa akin, nasa magandang kinalalagyan na ho ang dating Pangulong Duterte, mga bossing. Bakit to? Hindi na kumbaga, hindi na ho sila tago ng tago. Masasagot na nila at bibigyan sila ng karapatan para ipaliwanag po ang mga nangyari. Hindi kagaya sa Pilipinas. Sa Pilipinas, konting sabi lang nila, hindi ho ako makaka-attend, hindi kami makakapunta, ganito, ganyan. Wala na. Di ba? Biruin nyo ho, mga kababayan. Ito pong sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi na ho presidente si Digong yan. Pero ano po yung mga ginagawa nila? Kapag pinapatawag po sila sa Congress, ang dami po nilang mga alibay. Na kesyo, ganito, ganyan, may pupuntahan, o ganyan. Diba? Hindi kami pupunta dyan kasi wala kaming tiwala dyan. Hindi na ho sa presidente niyan, mga bossing. What more kung siya ang presidente at siya ang nirereklamo? Diba? Ano ang patutunguhan nung nagkakaso sa kanya? Di wala. Kaya po ang mga nagsasabing sila daw po ay nabiktima, rumekta po sa ICC, mga kababayan. Kasama po si dating Senador Trillanes at kung hindi ako nagkakamali, pati si Gary Alejano. Di ba? Kung ikaw, sa tingin mo, walang mangyayari kasi ang inireklamo mo ay yung mismong nakaupo, hindi ka doon dadaan. Pupunta ka doon sa posibleng mayroon kang mata mo, mga kababayan. So I am here to stay. I will fight for Mr. Duterte until the end. Ako po, ayan na naman yung mga DDS. Thank you, attorney. Thank you, Attorney Nicholas Kopman, for loving our president. Huwag niyo kakalimutan. Huwag niyo kakalimutan. Mahal ang bayad dyan. Kaya, hanggat maaari, paaasahin kayo ng paaasahin. Pero kung titingnan ninyo, yung sitwasyon, yung mga witness, at yung mga dating sinasabi nila Bongo, yun ay pwedeng maging laban kay Bongo, kay dating Pangulong Duterte, pati yung sa Senado. Di ba, mga kababayan, yung interview ng dating Pangulong Duterte doon sa Senado, doon tingin ko, nag-umpisa na talagang sabihin ng ICC na, okay na, nakuha natin ang gusto nating marinig, na binubuyo nila, yung mga suspect pa lang, binubuyo nilang manlaban, serve na ang warrant of arrest dyan. Aayusin na namin. Tingin ko ho, yun ang pinag-umpisahan. At tingin ko ho, yun ang isa sa napakalaking ebidensya laban po sa dating Pangulong Duterte. Tsaka yung mga sinasabi niya na shoot to kill. Diba? Tinatanggi niya na ngayon yun. Pero dati, nung siya ay nakaupo, walang habas na sinasabi ho yun, mga kababayan. Dahil siguro, ang iniisip niya, naku, wala, forever akong nandirito. Walang nangyari, mga bossing. Ngayon po, nandoon na sa International Criminal Court. Iwanan na ho natin to, mga kababayan.